niyo, hindi ka nga nagsasabi matindi to, kung kailan mo babayaran yung isang male personality na inutangan mo na. Alam ko yan dahil ako naging tulay, kaya ka pinautang yan. Yun ang unahin mong bayaran. Huwag mong tanungin yung tuition ng mga pinag-aaral dito, Sen. Total, matapang tao ka, di ba, Christopher Min? Nako, Live mo ko bukas. magla-live daw kayo, Christopher Min. Zoom tayo dito. Bibigyan kita regalo. Noon. Anong regalo ko sa'yo? Box. Daw, ano kayang box yun? Box reveal. Bubuksan ko yung box. May i-reveal ako sa yung babae. Dahil ikaw na mahilig magtanong, tanong mo, sino yung babaeng yun na ilalabas ko, ha? At ikikwento ko sa'yo. Total, nagkakatraidura na naman dito, meron na. Nako po mga kababayan, pati ba naman tong utang ni Anjo Iliana dito kay Willie Revilleme, binulgar ni Christopher Min, mga kababayan. Nako mga kababayan, pati ba naman utang ito binulgar ni Christopher Min dito kay Anjo Iliana na nakautang daw ito dito kay Willie Revilleme, mga kababayan. Nako po, Diyos ko, matindi po to. Pero ito po mga kababayan, may hamon din po itong si Anjo Iliana dito kay Christopher Min. Pero bago natin bubulat-latin yan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito kasi mga kababayan, ang ugat ng pinag-awayan netong si Christopher Min at si Anjo Iliana, mga kababayan. Na kung saan itong si Anjo Iliana ay binulgar itong si Tuta Soto na may bet ka raw. Hindi talaga, no? May kabet itong si Tuta Soto, mga kababayan. Na kung saan, ito kasi si Tuta Soto, ayaw pang sabihin kasi kung meron o wala, di ba? Ang hidwaan itong dalawang to. Ang hirap kasi kay Tuta Soto, ayaw pang sabihin na meron o wala. Nakakaya naman dito kay Tita Helen Gamboa. Ang bait-bait pa naman ng asawa ni Tito Soto. Ito, pasok na po tayo. Bayaran mo na, niyo, hindi ka nga nagsasabi kung kailan mo Nako, babayaran solid yung isang to, male man. personality na inutangan mo na. Alam ko yan dahil ako naging tulay, kaya ka pinautang yan. Yun ang unahin mong bayaran. Huwag mong tanungin yung tuition ng mga pinag-aaral dito, Sen. Nako, Wala kang diretsahan na pakialam to. dun. At saka nakakahiya itong ginagawa mo. Pagkatapos kang tulungan, ito igaganti mo sa mga tao na nagpala sa'yo. Sos Mariosep, ewan ko na lang kung may kakampi sa'yo dyan. Nagulat kasi ang talaga ang lahat Nagulat talaga sa reaction niya. Oo. Yun ang reaction talaga na nagulat at bakit siya pa sa kanya. Meron pa siyang resibo. Yun daw na mayapang direktor na si Direk Bart De Leon. Umiiyak siya sa akin noon. Dahil inano nyo siya, binakbite nyo siya, pinagsasaksak nyo sa likod para maging mapalitan daw, para mawala bilang direktor, pati raw yung asawa. Ganon daw. Pinagkaisahan daw. Sos Mariosep, nakakaloka, no? Ay, nako, tama ka, Paolo Ubalde. Si Willie Revillame, inutangan niya. O, ayan, diretso. O ayan, Anjo, binulgar ka ni Christopher Min na may utang ka pala dito kay Willie Revilleme. Yan tuloy, binulgar mo kasi si Tito Soto na may bet ka, kaya ito nagalit tuloy si Tuta Soto, kaya pala gustong taasan ni Tito Soto yung VAT natin marami pala siyang pinapaaral na estudyante. Kaya pala tong si School Bukol merong school scholarship dito sa Itbulaga ang dami palang pinapaaral na estudyante. Matindi talaga si Tuta Soto. Final check. Eto mga kababayan, pakinggan naman natin tong banat ni Anjo Iliana dito kay Tita Christopher Min, mga kababayan. Eto. Yes, Yes, good morning. At gusto kong bigyan namang pansin. Ayan, Tita Kumusta po Fermin. kayo, Gusto Maring po kayo. Ate Christopher Min? Yes. Christopher Min. Grabe naman kayo makapanat sa akin. Magre-request sana ako Pwede niyo ba akong i-live bukas? Mag-live daw live kayo, tayo Tita bukas, Christy. Christopher Min. Total di ba ang tapang-tapang nyo? Christopher Min. Halatang-halata naman na
Ikaw ay bata ni Tito Sen, di ba? Ang Okay. usapan namin, ceasefire. Ceasefire is, ibig sabihin nun stop firing. Wala nang siraan, wala nang Ayan, Tita Christy Fermin, meron na palang ceasefire eh. Kawawa naman to si Anjo Iliana, umiiyak na. Huwag mo nang tirahin. Eh may ceasefire na pala, nag-usap na pala sila ni Tuta Soto na wala nang batuhan. Eh ito pala, may ceasefire na daw mga kababayan. Eh ito mga kababayan, pag-uusapan naman natin dito, itong si Harry Roque. Ang tagal-tagal ko na rin tong hindi napapag-usapan dito. Kumusta ka na, Mr. Harry Roque, spokes? Parang pumapayat ka. Parang gumaganda yung katawan mo ha. Eh ito mga kababayan, pakinggan natin tong si spokes Harry Roque. Gandang araw sa inyong lahat. Mainit na naman po ang Nako. mga salita. Maanghang ang mga salita na binitawan ni Auntie Claire, ang ating paboritong presidential spokesperson dahil sa kanya patuloy ang paglubog ni Marcos Jr. At ngayon naman, binuhay muli ni Auntie Claire ang issue sa hair follicle test ni Nako. Marcos Jr. dahil nang nagsalita ang isang aktor at dating vice mayor ng Paranaque na si Anjo Iliana na bakit parang panay ang ngiwi ni Marcos Jr., baka kinakailangan na siya mag-hair follicle test. As usual, si Auntie Claire in her feisty declaration said, "Sino ka para pansinin ni Presidente? Sino ka para humingi ng hair follicle test?" Yun. Well, Auntie Claire, sagutin mo ito. Sino nga ba ang pwede humingi ng hair follicle test para mawala na ang perception ng marami na bangag ang presidente? Ang sinabi naman talaga ni Anjo Iliana, nakikita natin, panay daw ang ngiwi ni Marcos Jr. Kaya nga kami dito, di ba, meron kaming vangag, ngiwi, di ba? Dahil alam naman natin, yung mga ngiwi na ganyan, ay talagang mga si Anjo Iliana, na isang Pilipino, isang mamamayan, na ang alam ko sa batas, at pareho naman tayong abogado, Auntie Claire, sa batas may karapatan na magkaroon o makalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ay may karapatan na humingi ng hair follicle test sa ating presidente. Ayun. Pero sabi mo, sino ka? Bakit, Auntie Claire? Wala na bang karapatan ng mga mamamayan? Wala na ba talagang importansya sa Marcos administration ang kahilingan ng ordinaryong mamamayan? At kung walang karapatan si Anjo Iliana at ang ordinaryong mamamayan na malaman ang katotohanan sa estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente dahil ang pagiging bangag ay isang serious health problem, sinong pwedeng humingi niyan? Meron bang pwedeng humingi niyan? O talagang sinasabi mo na lahat ng issue tungkol sa kalusugan ng presidente ay off the record? Nako. Sa tingin ko, mali ka dyan. Mali ka Kasi talaga nga, dyan, Auntie Claire. Alam natin ang epekto ng cocaine use o yung tinatawag nating pulboronic. Unang-una, nagkakaroon ng hallucination. O di ba, bukod pa doon sa bangag ni Marcos Jr., panay na ang pagkipag-usap niya sa yumao niyang ama na diktador na si Marcos Sr. O di ba? O hindi lang yan. Abay, nagagalit ngayon ang presidente. Ang sabi ng presidente, pati ang bagyo hindi sumusunod sa schedule. Nako, galit pa tong si Presidente. Pati yung bagyo, sisisihin niya. Dapat kayo ang sumunod sa schedule, wag hindi yung bagyo. Ito naman to si BBM, oh. Gusto mo, bagyo pang susunod sa'yo? Nakakatokwa naman, no? Anak ng tokwa naman, BBM, oh. Sos Mariosep, kasalanan ng bagyo, yung mga namamatay, yung 66 na namatay sa Cebu dahil sa napakatinding bagyo na nagdulot ng sangkatutak na baha sa Cebu. Ang may kasalanan niyan, yung bagyo, hindi daw na dumating as scheduled. Nako. O kapag naman, ngiwi, nakikipag-usap sa patay at sinisisi ang bagyo dahil hindi dumadating sa schedule, hindi ba yan ay mga palatandaan na wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente?
At hindi ba yung estado ng pag-iisip ng presidente at kanyang kalusugan kung siya ay drug addict ay nakakaapekto sa desisyon na gagawin niya bilang pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan? O, tignan mo tuloy. O, anong kasagutan dito sa flood control scam? Wala pa hanggang ngayong nakakasuhan. And yet, ang tagal-tagal na nakalipas na nasiwalat yan. At ang pinagtutulungan pa ngayon na mga kaalyado ng presidente ay yung whistleblower na si Master Sergeant Gutesa na sinungaling Oo. daw palibasa ang kanyang affidavit ay hindi daw naturyado ng abogado. And yet, ang testimonya niya ay sinumpaan din niya dyan sa Senado. Di ba? So, sino nga ang may karapatan para humingi ng hair follicle test nang tayo po ay magkalinawan na? Ang tagal-tagal na namin hinihingi yan. July pa nang napakita sa Los Angeles ni Maharlika yung pulboronic video na nakita ko na sa aking dalawang mata ang report na hindi siya AI. And yet, Yun. palagi yung sinasabi na walang katuturan yung paratang na si Marcos Jr. ay pulboronic. Lilinawin ko po ha, yung pulboronic video na yan na authenticated sa Amerika ay isa lang ebidensya na nagpapakita na posible ngang pulboronic ang presidente. Bukod pa yan doon sa mga statement ng mga confidential sources na Agent Morales na nagsasabi na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. At bukod pa yan sa mga ebidensya na ipinakita ng PIDEA kay Tatay Digong nung siya'y mayor sa Davao na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. nung panahon na hindi pa siya presidente sa syudad. Nandyan din yung sinabi, pinaka-importante sa lahat. Ang sinabi ni, sino ba itong nagsabi nito? Si Cathy Binag, na Nako talagang po. gumagamit ng pulburon ang mag-asawang Marcos Jr. dahil ang kanyang dating boyfriend na malapit kay Marcos Jr. ay gumagamit din kasama ni Marcos Jr. Meron na tayong mga testimonial evidence, meron tayong physical evidence, and yet ayaw pa sinungalingan ng presidente. Again, the issue is magkalinawan tayo. Kung sinasabi mo ang ordinaryong mamamayan ay walang karapatan na humingi ng katotohanan sa estado ng kalusugan at pag-iisip ng presidente, sino ang may ganyang karapatan? Sinasabi mo ba na walang kahit sino po pwedeng humingi ng ganyang impormasyon? Dahil paulit-ulit ka na, sino kayo? Bakit siya magpapa-hair follicle test? Walang dahilan. And yet, gusto niyang pasinungalingan. Eh di ba nga, ang pinakamagaling na pamamaraan at ang scientificong pamamaraan para pasinungalingan niyang walang kamatayan na paratang na bangag ang presidente ay sa pamamagitan naman ng hair follicle test. Iyon. Tama na yung Tama ka mga nga naman. patutsada mo, yung pagbabaliwala sa karapatan ng mga mamamayan. Ikaw, swelduhan ka rin ng bayan. Ikaw ay public servant. Dapat pinagsisilbahan mo ang mga mamamayan, hindi kinukutya kapag sila ay nagtatanong sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Di ba, abogado ka rin? Alam mo naman na bagong karapatan niyang right to information on matters affecting public interest, no? Eh bakit ayaw mong ibigay yan? Eh di ba katungkulan mo yan? Ikaw nga ang spokesperson. Kung ayaw pumayag ni Marcos Jr., ikaw ay abogado, ikaw ay talagang tagapagsalita niya, ikaw na mag-advise na may karapatan ng mamamayan na humingi ng ganyang hair follicle test. Lalong-lalo na nakikita natin ang resulta ng pagiging presidente ni Marcos Jr. Number 1, pinakamababang balor ng piso. Okay? Number 2, pinakamasamang performance ng stock market, mas malala pa kung ikukumpara sa panahon ng COVID. Nako, Mantakin matindi. mo, Auntie Claire, paano mo mai-explain ngayon na yung stock market mas malala pa ngayon kaysa sa panahon ng COVID? COVID na saradong lahat. And yet, ang stock market hindi naman bumagsak sa ganitong level na under 6,000 na. At ang piso hindi rin bumagsak sa ganitong level na halos 60 na. O ano pa? Eto nga, sunod-sunod na mga baha. Wala namang nakikitang benepisyo yung pinagyabang na 5,500 flood control projects na natapos di umano ni Marcos Jr.
At ang katunayan na sa flood control alone, halos 1 trilyones nang nagasto sa unang 3 taon pa lang ng kanyang pagiging presidente. At ngayong galit na ang taong bayan, abay, wala pa rin pinasasagot, wala pa rin pinananagot, wala pa rin hinahabol, wala pa rin kinakasuhan, at ang alam natin, meron ng testimonya na sangkot sa pandarambong ng pondo ng flood control ay ang presidential first cousin at dating speaker, Tambaluslos at ang Zaldico. Nako. Tignan mo yan. ngayon ang ginagawa ng ICI mo. Ang Davao City, wala naman sa top 20 na nakuhang pondo sa flood control. And yet, Davao City ngayon ang pinupuntirya. Bakit hindi puntiryahin ng Bulacan at Cebu na number 1 and number 2 sa mga pondong nakalap dito sa mga maanumalyang flood control projects? Ay nako, Auntie Claire, kung sasabihin mo na walang karapatan ang gaya ni Anjo Iliana na tanungin kung totoo ba na bangag ang presidente mo, sino may karapatan? At para bagang wala ng karapatan ng kahit sino na masiguro na ang ating presidente ay merong sapat na kakayahang mamuno. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Tuluyan ang bumagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Successful na kayo. Kasi yan na nga ang pinakamatindi, pinakabagsak na level ng stock market at pinakabagsak na balor ng ating piso. Susunod na dyan, ang wala na namang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin dahil habang bumababa ang balor ng piso, siyempre tataas ang presyo ng lahat ng bilihin, Yan. lalong-lalo na yung Lugi talaga tayo. mga bagay-bagay na inaangkat natin at halos lahat naman inaangkat natin. Pangunahin na ang gasolina at langis. Di ba? So hindi ba panahon na magkalinawan tayo kung talagang kaya pa ni Presidente Marcos Jr. ang kanyang gawain? Dahil kung hindi, yan naman ang dahilan kung bakit pinili niya mismo si Inday Sara Duterte bilang maging vice-presidente niya para kapag hindi na niya kayang mamuno, ibibigay niya kay vice-presidente Sara Duterte. Alam ko na tahimik si VP Sara. Alam ko hindi niya sinasabing mag-resign ka Marcos Jr. Bakit? Kasi napakatindi ng delikadesa ng babae. Alam niyang siyang makikinabang kaya hindi niya hinihingi ang pagre-resign ni Marcos Jr. Pero ang katunayan niyan, hindi ibig sabihin na hindi hinihingi, walang dahilan para siya magpahinga na. Mamimiss ka namin, Auntie Claire, kung magpapahinga na si Marcos Jr. Kasi inaaliw mo naman kami at ikaw talaga ang dahilan, pangunahing dahilan, kung bakit lalong nabubuisit ang mga Pilipino sa iyong amo na si Marcos Jr. That we will miss. Pero lahat naman tayo Pilipino. Ano pa bang gusto niyo mangyari bago kayo bumitiw sa pwesto? O, kung talaga namang walang dahilan para matakot kayo sa resulta ng hair follicle test, bakit hindi pa gawin? Uulitin ko, pasabi ka ng sabi na wala kayong mga karapatan, wala kayong mga K para humingi ng hair follicle test galing kay Presidente. Sino may ganyang karapatan? Ano ba? Pamilya niya? Pamilya niya, alam na nilang kasagutan yan eh. Sabi nga ni Cathy Binag, it's a conjugal event, yung paggagamit ng pulboronic sa kanilang tahanan. Nako. Di ba? Hindi. Nako, alam mo, kapag Alamak hindi na. kayo nagkusa, naunahin ang interes ng bayan at bumitiw na sa pwesto, magkakatotoo talaga yung sinabi ni Tatay Digong nung inera ng 2024 nung linunsad ang hakbang na maisog. Susunod talaga ang Marcos Jr. sa hakbang ng kanyang ama na sinuka ng bayan at itong buwan ng Nobyembre, magkakaalaman na kung susuka talaga ng taong bayan muli ang Marcos Jr. At kayo namang mga miyembro ng Marcos Jr., pwede ba tumigil na kayo? Huwag na kayong umasa na ilan sa inyo ay masasalba. Talagang ang galit ng taong bayan sa Lapit na buong kayo. angkan ng Marcos. Tanggapin nyo na yan. Manahimik na kayo. Kalma Sandabukan daw. ng ninakaw nyo sa Kalma taong lang tayo. bayan. Kalma. Hindi pa ba kayo makontento? Malapit na. Ay, nako, Auntie Claire. Hindi ko maintindihan talaga kasi dahil bilang isang abogado, alam naman natin nasa isang demokrasya, na gaya ng Pilipinas, taong bayan ng soberenya. Pero yung babaliwalain mo yung karapatan nila, malaman kung talagang nasa tamang pag-iisip pag gumawa ng desisyon ng presidente para malutas ang problema ng bayan. Although alam natin, wala na talaga siyang kakayahan
Dahil walang sinabi palagi kung hindi, anong gagawin natin? Iyak tayo. Mukhang nagkamali si Tatay Digong. Hindi lang Kamali weak talaga. president talaga itong si Marcos Jr. Nilaglag pa niya. Kung hindi, clueless president. Mas tama nga itong si BP Sara nang sinabi niya na clueless talaga si Marcos Jr. kung paano maging presidente. Sana naman magkaroon ka ng tamang pagkaintindi kung ano ang papel ng gobyerno, kung anong obligasyon nila sa taong bayan. Kasi nung nanilbihan ako sa Malacanang, kay Tatay Digo, ang sabi niya, yung taong bayan ng boss. Kaya nga meron siyang tama po Presidential yan. Action Center. Pwede ka magreklamo. Tapos kapag merong whiff of corruption, sinisisante na kaagad. O ilan ang nasisante sa gabinete ni Tatay Digong dahil sa whiff of corruption na hindi pa napapatunayan. Dito, meron na ba nasisante? Wale! Walay, tumakas. And yet, talamak talaga. Nagtatago pa yung isa. 97% na ng ating mga mamamayan kumbinsido na talagang talamak na ang korupsyon. Tapos, ang yabang-yabang mong sasabihin, wala kayong karapatan, sino ka para humingi ng hair follicle test para sa presidente? Well, sino ka, Claire, para manilbihan sa gobyerno kung baliwala sa'yo ang mga tanong at hiling ng taong bayan sang-ayon sa kanilang karapatan? Ikaw ang sino ka? What business do you have to be in government kung hindi mo naman talaga masasagot yung mga impormasyon na merong karapatan ng taong bayan na malaman, lalong-lalo na ang issue kung kaya pa bang mamuno ng iyong presidente. Tama na po ang galit natin kay Ante Claire. Talaga Anti-Claire. maha-high blood pressure tayo dyan sa taong yan. Pero kayo naman, Tumatas hanggang ang kailan pasyon kayo ni Harry Roque, magtitiis? Anti-Claire. Heto na po, nagsasalita na ang lahat ng simbahan. Ang Iglesia ni Cristo, ang JIL, Yes. ang KOJC, at pati ang simbahang Katolika. Tama na, sobra na ang korupsyon. At hindi nyo po mahihiwalay ang issue ng korupsyon doon sa pananatili sa pwesto ni Marcos Jr. dahil siya po ang dahilan kung bakit nabuhay muli ang kultura ng lantarang korupsyon. Dahil ang pangalan nila, nako po, synonymous, kapareho na po yan kapag sinabi, korupsyon sa gobyerno, ang iniisip, yung pinakakorap na pamilya sa buong mundo, sang Guinness Book of World Records. Hanggang kailan tayo magtiis? Ayan, 66 na naman ang namatay. As of now, ha? Dami pa po yan, ang bilang na yan na namatay sa Cebu. Mga taong namatay na hindi dapat naman namatay dahil 26 billion ang ginugol, ang nawalakot ng mga opisyalis Nako. ng gobyerno para sa flood control projects. Napakatindi naman ang pasensya natin, mga kababayan, kung hindi pa tayo magagalit at hindi pa natin sisisantihin itong administrasyon nito. Yung Tama mga ka dyan, simbahan Harry na Roque. nanawagan na ng I protesta, agree. po ang issue na morality. Anong tama, anong mali. At mali na po nangyayari na talagang lantaran ng korupsyon, pati yung mga pondo na nakalaan para masalba ang mga buhay ng ating mga mamamayan. At sino bang dapat masalba? Hindi ba yung mga mahihirap na nakatira sa mga lugar na malapit sa karagatan? Yun pa ang mga pondo na nilapa at buhaya. pinagkakwartahan ng malaki sa punto Alamak. na napakadami ng sinasabi ngayon ng DPWH na mga ghost projects na flood control projects. And yet, nandyan yung pagmamalaki ni Marcos Jr. na 5,500 daw na flood control projects ang natapos sa kanyang administrasyon. Hindi na po tayo dapat magpasensya. Panahon na po para magalit. Pwede naman tayong magalit at gumamit ng mga mapapayapang mga pamamaraan para masisanti na ang gobyerno na walang silbi sa taong bayan. Diba sabi nga nila, ang gobyerno para for the people, by the people. Pero ito po, hindi na ito for the people. For the boys. For the corrupt ang nangyayari po itong gobyerno ni Marcos Jr. Kaya itigil nyo niya yung pasensya nyo, maggalit na kayo, sumapi na kayo sa mga pagtitipon, ipaalam na tama na sobra na, hindi na natin tatanggapin ang ganitong patakaran sa gobyerno. At ayaw na natin kay Ante Claire na nagsasabi walang pakialam ang ordinaryong mamamayan kung na malaman ang tunay na estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente na hindi nakapagbibigay ng solusyon sa ating mga problema.
Agree ba kayo or disagree? Agree. Naku, ako po'y panandali ang titigil na. High blood pressure na naman. Ayan po mga kababayan, tama lahat ng sinabi ni Harry Roque na kung saan itong si BBM, tigil mo na yan. Sabi nga ni Harry Roque, tigil mo na yung pagpolvoron mo. Kasi lahat ng sinabi niya, totoo. Lahat ng tao na bumoboto may karapatan para magtanong dito kay Auntie Claire. Kaya ikaw Auntie Claire, huwag kang masyadong magsusungit-sungit sa mga taong nagtatanong dahil karapatan nila to. Kaya talaga naman, totoo naman, talamak yung corruption dito sa ating bansa. Kaya ang daming taong nagpoprotesta dito kay BBM na gusto nila na bumaba na dito sa pwesto. Kaya ikaw, Auntie Claire, kapag samantalahin mo na yan, kasi kapag wala na si BBM, tapos na rin ang kaligayahan mo, yung sabi ni Harry Roque. O hanggang dito na lang tayo mga babayan. Maraming salamat po sa panonood dito sa video. Huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.